Binigyang diin ng Office of the Ombudsman na kung may seryosong sakit si Senator Loren Legarda ay isang medical leave lang ang hiningi niya at hindi pa utay-utay. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ito ang rason kung bakit sinita ng anti-graft body ang ganitong pattern. There was already a time period stated in the Travel Authority, but there were several extensions. And the fact that both mother and son are out of the country adds to the speculation or adds to the suspicion of the Office of the Ombudsman. Paliwanag ni Clavano, kinakailangang sitahin nito lalo't ang investigasyon kay Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ay apektado ang publiko. Una nang nag-medical leave si Legarda noong August 3 hanggang August 5. Nag-request ito ng extension mula August 17 hanggang 19, August 24 hanggang August 26 at September 1 hanggang September 2. Nasa preliminary investigation na ang reklamong plunder at graft laban sa mag-ina kaugnay ng umunoy maanumalyang solar project. Ayon kay Clavano, pinagsusumite na si Legarda ng counter-affidavit kaugnay nito. Samantala, misleading. Ganito tinawag ng Office of the Ombudsman na naging pahayag ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na makakaapekto sa kasong binubuo na anti-graft body ang mga naging recantation. Ayon kay Clavano, hindi ibig sabihin ay may recantation ay mabuburan na ang mga dating sinabi. That the first affidavit will still be there, but the second affidavit will now be paired with the first affidavit to determine which amongst the two is actually the truth. Yan ang gusto kasi nilang maintindihan ng tao na basta may recantation, bura na. Lahat ng ebidensya or lahat ng sinabi ng tao na yun dati ay nabura na. Anya magsisilbi itong dagdag ebidensya. May hanggang August 31 ang special panel of investigators para tumugon sa supplemental counter affidavit ni Romualdez, habang may 10 habang 10 araw naman para maglabas ng resolusyon kaugnay nito. Kasabay nito, ayon kay Clavano, may mga tanong na dapat masagot kasunod na naging recantation. Habang inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng reklamong graft at malversation laban kay Surigao del Norte Representative Francisco Lalo Matugas, dating Representative Francisco Bingo Matugas II, ilang DPWH officials at mga personalidad kaugnay ng Bumetrix Development Corporation. Base sa datos ng DPWH, ang 80.61 million pesos Mahihay Tuburan Road Project sa Del Carmen, Surigao del Norte ay natapos at nabayaran ng buo. Pero base sa inspeksyon ng Office of the Ombudsman ay nasa 65 to 70% lang ang natapos. The findings here show na meron pa silang pecuniary interest or financial interest doon sa mga kontrata na napondohan din mismo ng Kongreso. So ito po yung sinasabi ho natin na conflict of interest. Magsasagawa na ng preliminary investigation ng Office of the Ombudsman kaugnay nito. Rod Lagusad, para sa Bayan.